Magandang araw po sa bawat isa. Ito po muli ang inyong lingkod, Brother Paul Litose, pastor po dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. And welcome po sa ating Time in the Word. Ito po ay panahon na kung saan tayo nag-aaral ng salita ng Diyos sa patuloy na ikalalago ng mga mananampalataya, sa ikaliligtas ng mga kaluluwa, at lahat ng ito ay sa ikakaluwalhati ng pangalan ng ating Panginoon. Salamat po at kasama po namin kayo ngayon at nawa patuloy tayong matuto, lumalim sa pagkakilala, pagmamahal, paglilingkod at pananampalataya sa ating Panginoon at tagapagligtas. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po nagpapasalamat sa Diyos sa kanyang patuloy na habag at biyaya sa atin na meron tayong pagkakataon na magpatuloy sa ating online na Bible study, ang ating Time in the Word. Ating patuloy na niluluwalhati at pinapasalamatan ng Diyos sa kanyang nagsusustentong biyaya sa bawat isa sa atin. At kung meron hong mga questions sa ating mga pag-aaral, pwede nyo i-comment sa ating comment sections, or kung meron mga pre-request, pwede nyo i-comment or i-PM or i-DM sa atin upang maipag-pray po natin. Ilang mga announcements po, lalo na kung kayo po ay hindi namin nakakasama dito sa local church, pero sa online, ang atin hong second service ng Lord's Day or Sunday ay officially at 2 p.m. na ho. So kung nakaraang Sunday ay nakakasama namin kayo pag 6 p.m. Medyo nagtataka kayo bakit wala. O dahil ho ginawa ng 2 p.m. ang second service sa Jesus Christ Baptist Church. At yun ho ay mas nag-cater ho sa mga kapatiran na dumadalo ho dito sa ating iglesia. So pag-pray ho at patuloy na pinagpe-pray ang adjustments sa schedule po na yan. Isa ho sa mga events na excited po tayo, and we will do it again. Nakaraan ng pandemic, halos hindi natin nagawa. Pero ngayon ho, ay gagawin natin ulit yung Family Sunday. Family Sunday, usually ginagawa ho ng February last year. I believe na-move yata ng April yun or somewhere September. Nevertheless, gagawin ho natin ulit ng September, and that will be this Sunday. So let us pray, let us invite ang atin hong mga kamag-anakan. Now, kung kayo ho ay meron mga kapitbahay, invite nyo ho ang buong pamilya, makasama natin sila. And pinakamahalaga ay mapakinggan nila ang pangangaral ng salita ng Diyos, and who knows na ito'y maaaring gamitin ng Diyos upang sila ay iligtas ng Panginoon o upang magsimula sila makasama natin sa ating mga gawain. Kagaya na lang ho nung ginawa ho natin nung ating Christmas service, ito ho ay nagdulot o nagbigay daan upang ilang mga kamag-anakan, mahal sa buhay ng ilang kapatiran natin ay makadalo at patuloy ng dumalo mula po noon. So pag-pray natin na ito po ay gamitin ng Panginoon. So this coming Sunday ay Family Sunday, and we will be having our family picture taking. So nasa inyo ho, kung gusto nyo mag-color coding ng damit, hindi naman kailangan magkaroon ng uniform, pero napakaganda kapag kumpleto ang buong pamilya. We'll take our family pictures and then print it out, and the Lord willing, we'll put it in a nice frame para ho ma-display ng bawat family dito ho sa JCBC. So pag-pray ho natin yan, we're looking forward to it. Let's pray for it. Let's pray for the ministry of the Word of God na ito ay gamitin ng Panginoon para sa bawat pamilya, lalo na ho sa ikaliligtas. And then also, pag-prayhan natin si Brother Dave, alam ho natin yung kasalukuyan niya hong pinagdadaanan na karamdaman, at ang na sila ho ay humakbang na ng desisyon to really pursue itong DBS or Deep Brain Stimulation. Around 1.5 million ang kailangan. So pray natin, and we as a church ay magiging bahagi ho dito, and purihin ng Panginoon sa mga taong ginagamit niya upang ma-erase yung pondo na kailangan. So patuloy ho natin itong pag-pray, and gusto kong hamunin ng bawat isa na let us take part. Hindi kailangan malaki, in however God has blessed us mula ho doon, ay magandang challenge na tayo ho ay tumuwang sa atin ng kapatiran. And also, this coming Sunday will be the last Sunday of I Love My Church. Every February, ginagawa natin yan. So, hinahamon pa rin natin mga kapatiran. Whatever things na gusto natin na itulong sa church, hindi kailangan malaki. It may be isang sachet na sabong panlaban na ginagamit sa paglilinis, or basahan, or kahit lumang kumot na pwede nang gawing basahan, or pamahiran ng
whatever, hindi kailangan ng malaking halaga. Do sa biyaya ng Panginoon may nagbigay ho ng printer sa church, so may bagong printer ang church, o nagkaroon na ng printer ang church na bago, and then also yung ating bookshelf, pinopost lang natin yung idea, and then meron na agad kapatiran na sumakay at naging kabahagi doon sa bookshelf ministry, and pwedeng humiram ng mga books ang ating mga kapatiran makatulong sa kanilang pagtapos. So we're very excited. God has been moving sa ating mga kapatiran to really, sa biyaya ng Diyos ay mapagamit yung mga kaloob nila mula sa Panginoon sa paglilingkod sa iglesia, and that is very, very good. A wonderful, wonderful sign ng pag-mature ng mga mananampalataya. So pag-pray po nating patuloy. Yeah. With that, tayo ho ay dadako sa ating opening prayer at sa ating pag-aaral ngayong gabi patungkol sa napakahalaga, napakagandang doktrina patungkol sa ating Panginoong Kristo, at yun yung kanyang gawain bilang tagapamagitan ng katuwiran ng Diyos. Walang iba kundi yung office ng priesthood. Christ as our priest. We'll be studying about that. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pong hinihiling ang iyong biyaya, gabay, tulong sa aming pag-aaral ngayong gabi. Kami po ay umaasa ng iyong pagbibigay liwanag. Kami po, Panginoon, ay humihingi ng karunungan. Bigyan mo po kami ng pangunawa upang aming hindi lang basta malaman ang mga katotohanan for the sake ng malaman lang ito, kundi, Panginoon, ito'y lalong magpalalim ng aming pagtitiwala, ng pagsamba, pagpapasalamat, pagmamahal sa iyo at sa aming Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan sa iyong mga biyaya. Naranasan namin, nakita namin kung paano ikaw ay gumawa at patuloy na gumagawa sa iyong mga anak. Nawa, O Diyos, hindi lamang po sa mga pisikal at material na pangangailangan, at alam namin na alam mo po ang bawat isa na iyon. Ngunit higit pa doon, O Diyos, amin pong hinihiling ang iyong pagpapalang espiritual, lalo kaming maging kawangis ng aming Panginoong Hesukristo. Patunay nga, masumpungan mo kami na nakatingin sa mga bagay sa itaas, kung saan hinihintay namin ang pagbabalik ng aming Panginoong Jesus. At muli, Panginoon, ikaw pong gumabay, mag-ingat sa amin. Kaya mo kami, Panginoon, ng puso na nagnanasa ng iyong kalooban, ng iyong katotohanan, at lalo kaming mamangha sa ginawang pagliligtas ng aming Panginoong Hesukristo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala laban sa iyo, Panginoon, at tulungan mo kami na lalo pang magkaroon ng banal na pagkamuhi sa kasalanan, lalo maging mainit sa pagpatay sa kasalanan. Una sa lahat ay sa mga kasalanan na katahan sa amin. Lord, amin po nadalangin sa iyo ang aming kapatid na si Brother Dave. Tulungan mo po siya at sa iyong kalooban, patuloy mo siyang gamitin sa papaano mang paraan sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. At gayon din, Panginoon, ang kanilang mga pangangailangan ay suplayan mo po nawa, lalo na sa hinaharap na operasyon. And Lord, also, we ask for your mercy. Have mercy, Panginoon, sa mga nasalanta ng lindol at ngayon nilundol ulit kahapon. Maawa ka, Panginoon, maawa ka. Lord, hindi namin kayang sagutin ang lahat ng tanong, pero alam namin, sang-ayon sa iyong salita, na hawak mo ang lahat ng bagay. Ikaw ang Diyos na soberano. Kaya, Panginoon, ikaw po ang maawa at mahabag sa kanila. Lahat ng ito, Panginoon, na hinihiling namin sa iyo, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, so dumako tayo sa ating pinaka-lesson ho ngayong gabi. And this is Christology. Sorry, na-double click. And Doctrine of Christ, lesson number 18, the work of Christ as priest, or Christ as priest. So prophet, priest, and king. Napos natin yung sa prophet. Ngayon, dinatalakay natin yung priest, konting review. The work of Christ, ito ho ay may kinalaman sa person and work. Ano ho? Laging magkasama yon, hindi pwedeng paghiwalayin. So pinag-aralan natin yung person ni Kristo. Ngayon, pinag-aralan natin yung work niya. Merong tatlong classification, or pag in-specify natin yung work ni Jesus, specifically, Christ as prophet, he mediates God's word. Christ as priest, he mediates God's righteousness. Christ as king, he mediates God's rule. Handon tayo ngayon sa pangalawa. He is the mediator of God's word bilang prophet sa Hebrews 1 verse 1. God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in this last days spoken unto us by his Son. So, Christ fulfilled the work of a prophet, whom he had appointed heir of all things, by whom also he made the world. So Jesus' superiority to other prophets,
of God. So, aralan natin yan na superior si Jesus kumpara sa ibang mga propeta. And he functions as a prophet. Siya ay naging tagapagturo. He foretold future events. And then also, he act as a judge. So muli, ay lahat ng gawain ng propeta ay fulfill ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga as you scroll, Jesus not only declared the Word of God, He is Himself the Word of God. Jesus was the supreme prophet of God, being God's Word in the flesh. Now, nandito tayo sa work of Christ as priest. Simulan natin ito last time. Reviewin lang natin. He mediates the God's righteousness. Hebrews 4 verse 14. Again, kung merong lugar sa Biblia, ma-encounter natin dito mamaya na talagang punong-puno matungkol sa katotohanan na si Jesus ay ang ating priest, ay ang Book of Hebrews. At ang sabi sa Hebrews 4:14, saying then that we have a great high priest. And yung we dyan is pertaining to the believers. Believers have a great high priest that is passed into the heavens. And who is that? Jesus, the Son of God. Let us hold fast our profession. So it calls us to hold fast, to persevere in our faith by the grace of God, because we do have a great high priest. Because God is the holy God, because God is holy and man is guilty, there is a need for mediation. And that is the biblical problem. Yun yung talagang problema. Ang Diyos ay banal, ang tao ay makasalanan. Hindi ang Diyos ay banal at ang tao ay mahirap, ang tao ay may sakit, ang tao ay may problema, ang tao ay may kasalanan. At dahil doon nangangailangan ng tagapamagitan upang mag-create ng kapayapaan. At walang iba yung kundi ang ating Panginoong Jesus. Well, what is the biblical approach? If you remember last time, tinignan natin yung common approach sa panahon natin ngayon, yung contemporary approach, which is it is divorced from the gospel, na lagi ang punteriya ay ang self-esteem ng tao, ang self-benefit ng tao, ang self-image ng tao, at lahat na lang ay patungkol sa tao. No, it's primarily about God and His holy wrath against sin, and we are sinners. Kaya nangangailangan tayo ng tagapamagitan. 1 Timothy 2:5, for there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So, walang ibang tagapamagitan. Si Apostol Pablo ay hindi tagapamagitan, si Pedro ay hindi tagapamagitan, ang pastor ay hindi tagapamagitan, si Maria ay hindi tagapamagitan ng tao sa Diyos. It's only one, the Lord Jesus Christ. So point, Jesus Christ's work as priest addresses the major issue of our acceptance with the Holy God. So, yun yung ina-address nung gawain ni Kristo bilang priest, yung ating pagiging katanggap-tanggap sa Panginoon. Now, muli, as we have said kanina, ang Book of Hebrews ang punong-puno ng katungkol sa katotohanan na ito. Is the most significant reference regarding the priestly office of Christ. Sa Hebrews 9:11, mas marami tayong tinignan last week, pero sabi sa Hebrews 9:11, but Christ being come an high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building, neither by the blood of goats and calves, but by his own blood, he entered once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. So, dito pa lang sa ilang verses na ito, sa dalawang verses na ito, talagang namumuno na ng superiority ng ating Panginoong Hesukristo. Christ being an high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle. So, a perfect tabernacle, hindi yung tabernacle na as beautiful as it was, ay hindi yung gawa ng kamay ng tao, hindi rin yung pinagawa ni Haring Solomon, kundi ang ginawa mismo ng Panginoon. And hindi yung pamamagitan ng mga dugo ng mga hayop na inihain ng lumang tipan, kundi by His own blood. So that superior tabernacle, superior offering, and superior high priest, our Lord Jesus Christ. Yun yung meron tayo sa ating Christian faith. And kaya hindi pwede at hindi dapat bumalik dun sa Old Testament na pananampalataya. So hindi uubra. Components of His priestly mediation. Ano yung components? There are two. One is His active obedience.
Ito ay tumutukoy sa kanyang actions, ano? By means of his actions or yung kanyang buhay in vicariously fulfilling the requirements of the law. At ang requirements ng law ay complete, perfect obedience to the commands and will of God. Yun yung requirements ng kautusan. And ginawa yun ng ating Panginoong Hesukristo. And then yung pangalawang component nito is yung kanyang passive obedience. That means, by means of his passion or suffering or his death, in vicariously suffering the penalty of the law for our sin. So, merong dalawa, active and passive, or sabing active, ito yung kanyang mga ginawang pagsunod at positibong pagganap ng kalooban ng Ama perfectly at hindi siya gumawa ng anumang kasalanan. And then yung passive obedience, ito naman yung kanyang pagsasuffer ng para pambayad sa ating mga kasalanan. So tignan mo natin yung active obedience ng ating Panginoong Yesus, particularly patungkol ito sa kanyang perfect life. So here is the truth. Jesus' perfect obedience qualifies him to be both the offering priest and the sacrifice offering. Yung kanyang perpektong buhay ay nagko-qualify sa kanya na siya nga ang maging high priest. And again, ang high priest ng lumang tipan, siya mismo ay nag-aalay ng hain para sa kanyang sarili. Pero ang ating Panginoong Kristo, hindi niya kailangang mag-alay ng hain para sa kanyang sarili dahil wala siyang kasalanan. So he is a perfect high priest and he was also the perfect offering for our sin. So tingnan natin. Number 1, vicarious or substitutionary active obedience of Christ. His perfect life satisfies all the demands of the law in the behalf of his people or the people he represents. Yung kanyang pamumuhay, yung perpektong pagsunod niya sa kautusan ng Ama, yung perpektong paggawa niya ng sang-ayon sa kalooban ng Diyos at hindi pagkakasala, itong perpektong katuwiran na ito ng buhay ay ibinihis at ibinigay niya sa kanyang mga tao sa mga sumasampalataya sa kanya. Romans 5 verse 19, for as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one many shall many be made righteous. So, dun nakatungtong sa obedience. And yes, he became obedient even unto the death of the cross. But not only that, he obeyed perfectly the will of God. He obeyed perfectly the laws of God. At lahat ng yon ay bahagi. Yung pagsunod niya ay bahagi upang tayo ng mga sumasampalataya kay Kristo ay ariing ganap. Romans 5:18, therefore, as by the offense of one judgment came upon all men to condemnation, even so by the righteousness of one. So kanina, yung obedience niya, and yes, maaaring sabihin, yung obedience na yan unto death to the cross. Okay, pero dito naka-highlight sa verse 18, yung righteousness niya. The righteousness of one, his righteous living, yung kanyang perpektong pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung kanyang hindi pagiging makasalanan o hindi siya nagkasala kailanman, ito ay sumagana. By the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Point, God did not compromise the demand of the law in justifying believers. Perfect life and penalty for sin. Yun yung demand ng law. Perfect life, sinless and perfect obedience, and then yung penalty for sin, bayad sa anumang kasalanan na gawa, both are met by Christ as our mediator priest or mediating priest. Lahat ng ito ay ginanap, nasumpungan at perpektong sinupply o perpektong sinatisfy, that's the word, sinatisfy ng ating Panginoong Hesukristo. He is perfectly sinless. Maraming mga verses. 1 Peter 2:21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example that we should follow his steps. Verse 22. Who did no sin, neither was guile found in his mouth. So wala siyang anumang kasalanan, neither guile found in his mouth. 1 John 3:5, and ye know that he was manifested to take away our sins, and in him is no sin. And itong pagkagiging hindi makasalanan ng ating Panginoong Kristo, na siya'y walang kasalanan, ay obviously binibigyang stress and emphasis sa salita ng Panginoon. Pero sad to say, hindi ito nabibigyan ng diin sa maraming mga pangangaral. Yes,
ay madalas nabibigyan diin na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan, pero hindi nabibigyan ng diin na siya rin ay nabuhay ng walang sala at nabuhay ng perpektong pagsunod sa mga kalooban at kautusan ng Panginoon. So, he was perfectly sinless, and then also, meron siyang perfect obedience. Perfect obedience. John 8:29, and he said, and he that sent me is with me. The Father hath not left me alone, for I do always those things that please him. Again, from the words of Christ himself, he perfectly, consistently did what was pleasing to the Father. Kung ano yung nakakalugod sa Ama, perpekto niyang ginagawa palagi. John 15:10, if ye keep my commandments, ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. So, nandoon yung doing all things that is pleasing to the Father, nandoon yung positively, actively keeping the commandments of the Father. At ito ay totoo sa ating Panginoong Kristo. So, in two ways, nandoon yung kanyang pagiging perfectly sinless, and then nandun naman yun din yung kanyang perfect obedience. Siya ay basta hindi lang siya walang ginawang masama, perpekto niyang ginawa ang mabuti. Ayan. At madalas nga nating nagiging hamon yan dito sa church. At minsan ang mga tao, they content themselves by saying, wala naman akong ginagawang masama. But at the flip side, ano naman yung ginagawa nating mabuti? At madalas, doon tayo nagkukulang and we satisfy ourselves na, wala akong ginawang masama ngayon, pero wala naman tayong ginawang mabuti o pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon actively. Ang ginawa lang natin ay quote and unquote, wala ka lang ginawang masama. Muli ay both are demanded by the law. Both are demanded. Sabi ni R.C. Sproul, when Paul develops the doctrine of justification by faith alone, he is saying that when God counts somebody righteous on the basis of faith, it is not because he looks at them and sees that they are inherently righteous. Rather, they have been clothed by the imputation or transfer of righteousness of Christ to that person by faith. So nandito yung gusto nating ipunto, no? They have been clothed by the imputation. Nandun yung imputation, nandun yung pagta-transfer ng righteousness ni Kristo sa mga sumasampalataya, and that is us believers. Sabi nga ni Pablo sa Philippians 3:8, yea, doubtless, and account all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus, my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. And then verse 9, and be found in Him, not having mine own righteousness. So, hindi lang ito basta not doing bad. There is that righteousness, active righteousness. But he will be found, hindi kidala-dala yung kanyang sariling katwiran, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. So muli, naririto yung katotohanan. Merong katuwiran na ibinibigay ang Diyos. Merong katuwiran na ginagawa o binibigay ng Panginoon, ibinibihis ng Panginoon sa mga sumasampalataya. Kanino daw? Sa ating Panginoong Jesucristo. And mabilis lamang, sabi diyan, by the faith of Christ. And I know there have been some believers, even Baptists, na nagkakaroon ng hangover dito sa faith of Christ na ito, na may pananampalataya si Kristo. Well, the better way to understand it, I think, is kagaya nung praise the fear of God. Yung fear of God, hindi takot ng Diyos na Diyos ang natatakot. No. Ang object ng takot ay ang Diyos. And that is also the same here. The faith of Christ, hindi si Kristo ang sumasampalataya. No. Christ is the object of faith. So muli, that's plain, that's clear all over the scripture, all over the New Testament, particularly si Kristo ang object ng faith, and hindi yung faith ni Kristo ang nagligtas at nagpabanal o nagpaging ganap sa atin. No. Yung ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. So, I hope that is clear. So, be found even the Apostle Paul, his hope is not his service.
yung kanyang pag-asa ay wala doon sa kanyang paglilingkod. Kung hindi siya haharap sa Diyos, hindi niya dala-dala yung sarili niyang katwiran, kung hindi yung katwiran na ibinigay sa kanya, righteousness but that which is through the faith of or in Christ. Yung pagsampalataya kay Kristo, may righteousness na ibinibigay ang Panginoon. And that is Christ's perfect righteousness, perfectly sinless, and have obeyed the will of God perfectly, the commandments and the will of God perfectly. So that's perfect righteousness na katanggap-tanggap sa Panginoon. Romans 3:21, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets. Even the righteousness of God, which is by faith of, again, by faith of Christ. So the object of the faith is Christ. Hindi yung si Christ ang nagsasampalataya. Christ unto all and upon all them that believe. So, dun pa lang, malinaw na. For there is no difference, for all have sinned and come short of the glory of God. So, malinaw dito na yung righteousness na galing sa Panginoon ay paano daw? By the faith of or in Christ. When a person truly repented, when the person truly believes the gospel, siya ay binibigyan ng Diyos ng isang perpektong katwiran, and that is the righteousness of Christ imputed. Parang sinabi ni Pablo na kinote niya yung sinabi ni David sa Romans chapter 4. Ang sabi niya, blessed is the man unto whom the Lord will not impute sin. And that is the same as saying, kagaya nung sinabi naman patungkol kay Abraham, and Abraham believed God and it was counted for him for righteousness. So that is two sides of one coin. Hindi inimpute yung kasalanan, kung hindi ang inimpute ay katwiran. And that is true sa atin na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Again, quoting our Sis Pro, not only did He, Christ, die to pay for the penalty of our sins, which is true. At madalas ito yung naipapangaral, madalas ito yung naituturo, madalas ito yung naipapakita, and nothing really wrong, pero I believe there is a severe imbalance na napakadalas hindi naman nabibigyang pansin yung opposite side. Hindi niya nga basta binayaran yung penalty ng ating mga kasalanan. Kung hindi, anong sabi? He lived a perfect life of obedience and fulfilled the law for those who put their trust in Him. So, hindi lang yung kanyang kamatayan. At again, sabi rin ng Biblia, we're not just saved by His life, by His death, we are also saved by His life. Yung kanyang perpektong buhay na siyang ibinihis sa atin. This is what we're talking about in imputation. That was the single central most important point of the 16th century Reformation. Actually, this is the great divide ng mga Protestant, again, early Protestant, and then the Roman Catholic. This is historically speaking. Dahil sa Roman Catholic doctrine, pagdating sa justification, a person is ano yung term? May term. Actually, yun. Yung isang tao ay nagiging actual na righteous. And again, that is through his works pa rin. Andun yung grace ng Panginoon, pero through his actual righteousness, the person's actual righteousness. Pagdating sa Bible, and I believe this is a better understanding, a right understanding ng sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi to actual righteousness but imputed righteousness, yung katwiran na ibinilang sa atin. Yes, we pursue righteousness, we pursue holiness, as the Word of God said, be ye holy for I am holy. Nevertheless, ang ating pag-asa, just like the Apostle Paul, na sinabi niya, not having mine own righteousness which is of the law, but that righteousness which is of God by faith, yung katwiran na galing sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. So let me pause here and ask, maaaring merong nakikinig sa atin ngayon, pagdating sa yung pag-asa nang ikaw ay tatanggapin ng Panginoon, na ikaw nga ay isang tunay na Kristiyano, ano bang inaasahan mo? Yung sariling gawa mo? O ikaw ba ay nakaasa mismo sa ginawa lang ni Kristo? Yes, binayaran niya ang ating mga kasalanan, but at the same time, yung perpektong buhay na yon na ibinihis sa atin, at yun lang ang pag-asa natin, kaya tayo katanggap-tanggap sa Panginoon.
O tignan natin. This is an example. Ano? Pagpalagay natin itong picture na nakikita nyo ngayon ay class card. Yan yung pangalan. Lagay mo dyan yung pangalan mo. At nahandyan yung class card ng paano ka nabuhay. F. Pagtupad mo sa mga kautusan ng Diyos. F. Pagmamahal sa Diyos. F. Ay talagang falya. Failed na failed. At yung sa inyo sinabi ng salita niya, for all have sinned. No exemption. Apart from Christ, because he was conceived of the Holy Spirit, apart from Christ, all have sinned. No exemption. And come short of the glory of God. Dalawa lang naman. It's either kung ikaw ay pasado o ikaw ay palyado. Yun lang. Walang pasang-awa pagdating sa bagay na ito. Ang pasang-awa ay palyado pa rin. Failed pa rin. Now, anong sabi? Binayaran ni Kristo ang ating mga kasalanan. Hinugasan ka ni Jesus. So ngayon, wala na yung palya. 1 John 3:5, and we know that He was manifested to take away our sin. So, hinugasan niya na, binayaran niya na, namatay siya, binayaran niya ang ating mga kasalanan. Now, ano ang grade mo? Wala. Katanggap-tanggap ka ba? Hindi pa rin kung ganun lamang. Well, salamat sa Panginoon, hindi ganun lamang. Anong nangyari? Tayo ay binihisan ng perpektong katwiran. Ibinihis sa atin yung perpektong pagsunod, perpektong paggawa ng kalooban, nakakalugod sa Ama, perpektong kawalan ng kasalanan. Binihis sa atin yun. Kaya nga ang sabi ni Pablo, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of, or in Christ, the righteousness which is of, or righteousness na galing sa Diyos by faith. So, makita natin yung more whole picture. Namatay si Jesus at binayaran niya ating mga kasalanan, hinugasan niya tayo. That's true. Salamat sa Panginoon, nilinis niya tayo. At hindi lang yun. Binihisan niya tayo ng isang perpektong katwiran. Ito ang ginawa ng Panginoon para sa ating kaligtasan. Para tayo ipakipagkasundo sa banal na Diyos. Sabi sa Ligonier.org, God requires us to be holy as He is holy. As sinners, we deserve to be eternally punished for breaking God's law. To satisfy our guilt before God, we need a substitute not only to die for our sins, but also to fulfill the righteous requirements of the law on our behalf. We need a mediator to succeed where Adam failed in keeping God's commands. So muli, andoon, kailangan natin ng tagapamagitan, hindi lamang na namatay para sa ating mga kasalanan, kung hindi yung nag-fulfill ng demand ng kautusan para sa atin, perfect righteousness, and that is our Lord Jesus Christ. So here is the challenge para sa atin. We may be a nominal member sa church, or maaari ka Sunday school teacher or preacher or pastor. Ano ang challenge natin? Let us uphold, proclaim, appreciate, and praise God, not only for the sacrificial death of Christ on our behalf, but also for His vicarious life lived and imputed upon us who believed. So hindi lang nawa natin i-appreciate at laging sambitin at ipagdiwang ang katotohanan sa Jesus ay namatay para bayaran ang ating mga kasalanan. That is true, praise the Lord. Pero again, look now, meron pang dagdag at napakaganda at mas buong larawan. Hindi lang siya namatay para sa atin, siya ay nabuhay para sa atin. At yung perpektong buhay na yon ay ibinihis sa atin. Anong ibig sabihin yan? Let's somewhat apply this practically. So every time na now you are reading the Gospels, maaaring nando ka sa pagbabasa mo sa Book of Matthew, sa Book of Mark, Luke, and John, and you see there kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay nabubuhay at hindi siya nagkasala, at kung paano siya ay sumusunod sa kalooban ng Ama. Lahat ng iyon ay bahagi ng ating kaligtasan. Nawa ito ay magbigay ng lalong kulay sa atin hong pag-unawa at pagtanaw sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Number 2, tignan ho natin, sympathy
for the believer's struggle. As our priest, as our great high priest, he has sympathy for the believer's struggle, particularly against sin. Hebrews 4:15, where we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. And ano ang implikasyon nito? Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So meron tayong high priest na nakaranas ng tukso at alam niya yung ating pinagdadaanan. At dahil dito ay maaari talaga tayong lumapit sa kanya at alam niya yung eksaktong biyaya na kailangan natin at that point of time at whatever struggle or temptation na atin hong kinakaharap. So Christ sympathizes with His saints in times of temptations because He was literally at all points tempted. Tunay ho yun. Okay? At again, alam niya kung paano makisimpatya, alam niya kung paano i-comfort, tutulungan yung biyayang kailangan ng mga mananampalataya. This truth results to a great encouragement to the believer to come to the throne of God in all for all his or her troubles. Malaking encouragement yun sa atin. Na talagang lumapit tayo sa Panginoon, ilatag natin sa harapan ng Panginoon yung mga struggles natin. It's nonsense. Nasubukan mong ikubli, nasubukan mong magkunwari. It's nonsense na subukan mong magpanggap na mas spiritual kaysa sa totoong kalagayan natin sa harapan ng Panginoon. At kung sakali na tayo ay magiging honest at talagang ilalatag natin sa kanyang harapan, Lord, ito yung kahinaan ko, Lord, ito yung problema ko, Lord, ito yung struggle ko. Oh, we have a high priest, a sympathetic high priest, isang dakilang saserdote na talagang nakikipag-nayarong simpatya sa ating kalagayan at nalalaman niya yung ating kalagayan. Let that be an encouragement sa atin, sa ating pananalangin. Sabi nga ni Albert Barnes, our high priest is not cold and unfeeling. Hindi siya manhid at malamig at manhid. This is, we have one who is abundantly qualified to sympathize with us in our afflictions, and to whom, therefore, we may look for aid and support in trials. And I say, Amen. Well, nakita natin yung active obedience to Christ. So that is actively fulfilling all the demands of the law, righteousness, perfect righteousness, and also actively keeping the commandments of God na siya ay hindi nagkasala. Ngayon naman, yung kanyang passive obedience. What do we mean patungkol sa passive obedience? Obedience by means of His passion or His suffering or His death in vicariously bearing the penalty of the law for our sins. So kung yung una, yung first part ay yung active obedience, ay yung aktibong buhay ni Kristo na perpekto, na yun yung ibinigay sa atin. Ngayon naman, yung passive obedience, ito naman yung patungkol sa kanyang kamatayan at na pagbabayad sa ating mga kasalanan. 1 Peter 3:18, for Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. So, again, that's the only way that He can bring us to God. Christ suffering for sins. And if Christ did not suffer for sins, no amount of human suffering, no amount of human ritual, no amount of human effort para sundin yung kautusan will bring us to God. No. Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God. No other can bring us to God. It's only Jesus Christ. Dahil siya lamang ang nag-suffer para sa ating mga kasalanan. Being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. So narito ang isang sa mahalagang katotohanan. Jesus actually died. Jesus actually died. His death and suffering are all historical events. Bakit natin hinihinan yan? Again, ang Christian faith is founded upon a true historical event. At ito yung isa sa nagbubukod tangi sa Kristiyanong pananampalataya.
Ang ibang pananampalataya, naupo sa ilalim ng puno yung kanilang tagapanguna at nakakote ng receive ng revelation. Ang pinakapundasyon ng kanilang pananampalataya ay isang taong nagkaroon ng pangitain. Sa atin, ang pinakapuso ng ating pananampalataya ay nakabase sa isang historical na pangyayari. Nangyayari talaga. Namatay talaga ang tagapagligtas. Now, tingnan natin muna yung Old Testament background. Itong Hebrew word na kafar. Literally means ang ibig sa New Testament, madalas itong tinatranslate na atone, to atone for, or atonement, yung kafar. Literally means to cover or to shelter. Well, ang theological use nito with reference to sin, it means removal, purging, or purification of sin. Pag-aalis, paglilinis ng kasalanan. Yun ang ibig sabihin ng word na kafar. Sa Exodus 32 verse 30, and it came to pass on the morrow that Moses said unto the people, ye sinned a great sin, and now I will go up unto the Lord. Peradventure I make an kafar, atonement for your sin. And again sa Psalm 79 verse 9, help us, O God of our salvation, for the glory of thy name, and deliver us, and kafar, purge away our sins for thy name's sake. Now, sa pagbinasa natin sa Lumang Tipan, pagdating sa be it in the tabernacle or sa temple, merong offering na ginagawa. Merong offering particularly sa Day of Atonement na ginagawa, at involved ang dalawang hayop sa offering na ito na merong sinisignify. The offering, the sin offering, makikita sa Leviticus 16 verses 5 and 6. Wala tayong time para basahin lahat ng ito. Merong dalawang kambing. There are 2 goats dito sa offering na ito. Yung una is the sacrifice goat, indicating means of atonement. Ito yung nag-i-indicate paano ba yung mangyayari para magkaroon ng atonement, bayad para sa kasalanan. Itong sacrifice goat will be killed and its blood sprinkled at the mercy seat. So, yung sacrifice goat, papatayin, titigis yung dugo, at yung kanyang dugo ay i-sprinkle do sa mercy seat as an offering to God, as a sin offering. And then, meron pang isang goat, yung pangalawa is the scapegoat. Hindi ibig sabihin yung gamit ng scapegoat ngayon, siya yung mapapatay. Ito yung goat na papatakasin, indicating the effects of atonement sent away alive to the wilderness. So, makita niyo ho, merong dalawa na goat. Yung isa mamamatay, yung isa makakalaya. And that symbolizes us in Christ. Si Kristo ang namatay upang tayo ay makalaya. Ano nangyayari sa ritual doon sa offering? Sa offering na to, sa atonement offering na ito. Andun yung laying of hand. Ilalagay yung kamay sa ulo ng sacrifice goat. It's a transfer of sin, a transfer of Israel's sin. It's a ceremonial substitution na yung high priest representing the people will lay his hand doon sa kambing na yon, sa sacrifice goat, symbolizing the transferring of sin. And the sacrifice of the sin offering, sprinkling of blood as an atonement proper. So itong pinilayhan sa kanya, simbolo ng pagta-transfer ng kasalanan, at siya yung papatayin, at yung dugo niya ang i-sprinkle as an atonement proper. So, ang ceremonial effect, it affects for the cleansing of sin. So, nahandoon yung paghuhugas ng kasalanan. And then, ano mangyari? Magkakaroon ng satisfaction ang Panginoon. So, muli, yung isang goat, sa kanya idadampi yung kamay, at symbolizing of transferring of sin. Again, sa Isaiah 53, for the Lord laid upon him the iniquity of us all. Iniatang sa kanya ng Panginoon kasalanan nating lahat, at siya namatay, siya ang nagbayad. Again, yung scapegoat, siya yung simbolo ng napalaya dahil doon sa goat na namatay. Sacrifice of satisfaction. Itong sacrifice ito nagbibigay ng satisfaction sa Panginoon. Isaiah 53 verse 11. Particularly, hindi yung mga hayop na yon, kung hindi yung sinisimbolo ng mga hayop na yon, ang ating Panginoong Yesus. Ito, sa Isaiah 53 pa lang, meron ng forward-looking
sa servant ng Panginoon, that suffering servant, the Lord Jesus Christ. He shall see the travail of his soul and shall be satisfied. He, God, shall see the travail of his soul. Yung pinaprophesy dito na suffering servant, walang iba kung hindi ang Messias, ang Christ. He will see the travail of his soul and shall be satisfied. By his knowledge shall my righteous servant justify many, for he shall bear their iniquities. So yung righteous servant will justify many. Why? Because he shall bear their iniquities. Ephesians 5:2. And walk in love as Christ also had loved us and had given himself as an offering. Again, that's an Old Testament language, as an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. And that sweet-smelling savor, it pertains to an acceptable sa offering sa atin hong Panginoon. So He gave Himself as an offering and a sacrifice to God. Point, the idea of sacrifice was to be burned on the altar for consumption of God. In the case of the sin offering, the consuming fire ceremonially represents the wrath of God. Yung pinatay na hayop, sprinkle yung blood sa mercy seat, and then i-burn as a burnt offering, and that is symbolizing the consuming wrath of God. Therefore, the death of Christ as a sacrifice was primarily to effect something in God to satisfy His justice and pacify His wrath. So, meron tong epekto sa Panginoon. Ito ang nag-satisfy ng justice ng Panginoon. Nagawa yung hustisya. Ang kasalanan ay naparusahan. And then na-pacify yung puot ng Diyos. Kaya nagkaroon ng kapayapaan. No? Therefore, being justified by faith, we have peace with God. Why? Because of the sacrifice of the Lord Jesus Christ. Sa Hebrews 9:14, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, purge your conscience from dead works to serve the living God. So He offered Himself without spot. Notice, Jesus did not pay Satan to gain us. The penalty was paid to God to save us from God's wrath. He offered Himself without spot to God. Inoffer ni Kristo ang kanyang sarili. Siya ay offering para masatisfy ang demand ng batas ng Diyos at mapayapa ang puot ng Diyos. So He is Jesus Christ. Again, God gave Jesus literally. Again, maaring weirdo to sa ating paninig, pero ito'y totoo. Si Jesus ay niligtas tayo mula sa Diyos, mula sa galit ng Diyos, mula sa puot ng Diyos. Nakarapat-dapat lang sana para sa atin. He was the perfect offering and the one who satisfied. He's the propitiation for our sins. Yan natin ng kaunti. The sacrifice of Christ satisfied the penalty demand of the law. Romans 3 verse 21, medyo mahaba-haba, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witnessed by the law and the prophets, even the righteousness of God which is by faith of or in Jesus Christ unto all and upon all them that believe, for there is no difference. Wala daw pagkakaiba. For all have sinned and come short of the glory of God. So walang pagkakaiba mula Old Testament hanggang New Testament, all have sinned and come short of the glory of God. Therefore, ang salvation from the Old Testament to the New Testament, even in tribulational period, it's all by grace through faith. And it's all through our Lord Jesus Christ. Kumbaga sa Old Testament, they are looking forward. They are looking forward sa darating na magbabayad. And then sa atin, sa bagong tipan, tayo ay nakatingin dun sa nagbayad na. At upang magkaroon tayo ng solid image sa ating mga isip, parang yung prepaid and debit card. Prepaid. Sa credit card and then debit card. Sa credit card, nahadun muna yung gastos and then sa dulo mo babayaran. So, yung mga kasalanan, may darating na bayad. That is in the Old Testament. Yung debit card, meron ng pondo. Yun yung pambabayad doon sa mga magiging gastos o kasalanan dito. Ganon natin kailangan tignan. Bakit? Paano nangyari? Kasi kung isipin mo, paano nangyari
na may naligtas sa lumang tipan. Malinaw sinabi ng Book of Hebrews na yung blood of goats and animals cannot never wash away sins. Hindi nakakapag-alis ng kasalanan yung mga dugo ng mga hayop. Paano nangyari yung mga tao sa lumang tipan ay naligtas? It is through the coming Messiah. Yung kanilang kapatawaran ay kapatawaran in the account of na may darating na magbabayad. Tuloy natin ang basa sa Romans 3:24. Being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, whom God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness, what? Para saan? For the remission of sins that are past. So yung pagpapatawad ng Panginoon sa sins that are past, it is still through our Lord Jesus Christ. They are passed through the forbearance of God. Nandun yung pagtitiis ng Panginoon. Nandun yung paghihintay niya hanggang sa dumating yung saktong kapanahunan sang ayon sa kanyang perpektong plano na dumating ang tagapagligtas. To declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him which believeth in Jesus. So that's why God is just when He declared Abraham just. That's why God is just. Pagdating sa Romans chapter 4, nakinote ni Pablo si David, but hindi, blessed is the man unto whom God did not impute sin. Why? Pag ang isang judge, hindi binilang doon sa nagkasala yung kasalanan, baluktot yung judge. Pero how come na ang Diyos ay nanatiling just while He justified sinners in the Old Testament? Yun ang sagutin ni Pablo. It is the forgiveness of the sins that were past is because of the propitiation through faith. Again, ito ay pagdarating na mensayas at sa pag-unlad ng revelasyon ng Panginoon na reveal na ito ay through our Lord Jesus Christ. And wala nang ibang kaparaanan. Wala nang ibang kaparaanan. Sad to say, may mga Baptist na nagtuturo ng kaligtasan sa lumang tipan ay by works. Wrong. Kasi kung pwede maligtas ang by works sa lumang tipan, hindi na kailangan ng New Testament. Okay pala ang Old Testament. Okay pala yung lumang kasunduan. Pwede pala. No. Kailangan ng bagong tipan. Kailangan si Kristo. Bakit? Hindi nakakapagligtas doon sa lumang tipan. At maging sa tribulation period. Sa book of Revelation, they overcame by the blood of the Lamb. It's not by works. It's by Jesus Christ pa rin. Tuloy natin, salvation by faith, the imputation of the Messiah's righteousness is already taught in the Old Testament, being witnessed by the law and the prophets. This is the only hope of all men, Old and New Testament, for there is no difference. Saan ka man naroroon sa dispensation na yon, all have sinned and come short of the glory of God. God forgiving sins and retaining His righteousness was only possible through Christ's sacrifice. Dun lamang. Dahil kapag ang Diyos ay nagpatawad na wala yung bayad ng kasalanan, ay hindi siya magiging banal na Diyos. Hindi siya magiging matuwid na hukom. Kailangan parusahan ng kasalanan. At muli, yun yung wisdom ng krus ni Kristo. Dahil sa pamamagitan ni Kristo, pwedeng magpatawad ang Diyos. At the same time, siya ay mananatiling matuwid na hukom. Sin before the cross were passed over by God's forbearance, but dealt with in the cross of Christ. It was passed over. Ito ay pinagpas ng Panginoon. Nandun yung pagtitimpi ng Diyos, pagtitiis ng Panginoon, pero dinel pa rin ito sa krus ni Kristo. So walang pagsiset aside ng righteousness o ng holiness ng Panginoon. Wala siyang kinumpromiso sa kanyang katwiran kung siya ay nagpatawad at patuloy nagpapatawad ng kasalanan. It's through our Lord Jesus Christ. So muli, nais ko lang kausapin, baka meron nakikinig ngayon na basta humingi ka lang ng sorry kay God. No. Hindi pwedeng basta humingi ka lang ng sorry kay God dahil walang kapatawaran doon. Ang kapatawaran ay sa pamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw yan sa Ephesians chapter 1 verse 7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. It is only through our Lord Jesus Christ. So kailangan mong humingi ng tawad
at umasa sa patawad ng Diyos sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan mo manampalataya kay Jesus para ikaw ay mapatawad, para ikaw ay maligtas. Point: this passage or truth utterly destroys the idea that Old Testament sacrifices was able to make people acceptably righteous or saved before God. Old Testament and New Testament sins are all paid by or in Christ. The sacrifice of Christ affirms the justice of God while being able to justify sinners who believe in Jesus Christ. Romans 8:3, for what the law could not do, it was in that it was weak through the flesh, God sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. By the way, so verse 3, and for sin condemned sin in the flesh. Hindi napunta ang kaluluwa ng Jesus sa impyerno ng 3 araw at nagbayad siya doon. No, he condemned sin in the flesh. At the cross, he said, it is finished. Consistent ang testimony ng bagong tipan. It's at the cross, binayaran ni Jesus yung ating mga kasalanan. As Peter said, nailing it to his cross. Muli, may pumapailan lang ng doktrina sa ilang mga churches na napunta si Jesus sa impyerno. No, walang verse na ganoon sa Bible. That is false teaching. False teaching. Ang malinaw sa Bible, and for sin condemned sin in the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Yung katwiran ng kautusan ay nagganap sa atin. Hindi natin kaya. It is through our Lord Jesus Christ. The death of Christ was his suffering of the wrath of God to satisfy it. Ito yung pagkaranas ni Jesus. Not just the pain, not just the physical pain nung paghagupit, nung thorn, nung crown of thorns, or yung pako sa kanyang kamay at paa. No. Hindi lang do kasama yun sa kahirapan na binata ni Jesus para sa ating kasalanan. Well, higit pa doon ay yung puot ng Diyos. Kaya ganoon na lamang ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa Matthew 26:39, yung let this cup pass from me. At yung cup is an Old Testament figure at maaaring ito ay naglalaman ng blessing or judgment. Alala niyo sa I believe sa Psalm 23, ang sabi, my cup runneth over, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Nalito na yata ako. Pero ang sabi ng mga awit, my cup runneth over. That's a symbol of blessing. Pero pagdating sa gamit ni Jesus nung cup, it is symbol of God's judgment. Okay? So, hindi lahat ng cup ay judgment, hindi din naman lahat ng cup ay blessing, depende sa context. So, dito, sumisimbolo ito sa wrath ng Ama. Sa Matthew 27 verse 46, nandun na lang yung sigaw ng ating Panginoon, my God, why hast thou forsaken me? Ang comment ni John MacArthur sa verse na ito, Christ at that moment was experiencing the abandonment and despair that resulted from the outpouring of divine wrath on him as sin bearer. So he experienced the abandonment, the wrath of God para sa atin right there on the cross para sa ating kaligtasan. Nakakamangha at nawa. Wag tayong maging masyadong pamilyar sa katotohanan ito. Mawala yung ating pagkamangha sa biyaya ng Diyos sa pagliligtas na ginawa ni Jesus para sa atin. Some implications, dito tayo malapit na tayo matapos. The penalty suffered by Christ for our sins is not so much the physical pain inflicted by men, but much more the outpouring of the cup of God's wrath. Hindi actually yung hindi natin discount yung pain, kasama yon. Pero hindi lang yun. Kundi yung pagkaranas niya ng puot ng Diyos, yung abandonment ng Diyos para bayad sa ating mga kasalanan. The cross can never be fully appreciated apart from the view of God's law and God's wrath. The cross of Christ is more legal than romantic. Bakit natin binibigyan ng diin ito? Dahil marami, sapat natin ngayon, ang pagmamahal ng Diyos ay napaka-romantic. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni God. Paano pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo mga makasalanan pa? Si Kristo ay namatay para sa atin. It's legal. Bakit namatay si Kristo? Kasi kailangan bayaran yung kasalanan. Bakit kailangan bayaran yung kasalanan? Dahil nagkasala laban sa batas. It's legal. Hindi lang basta romantic na, mahal na mahal ka ni Lord, niya kaya ang eternity na wala ka. No.
It's more legal than romantic. Nakita natin na hindi kinompromiso ng Ama, hindi kinompromiso ng Diyos ang kanyang kabanalan, ang kanyang katwiran, ang kanyang hustisya sa pagliligtas sa atin. At doon lalo tayo wow! Wow! Hindi kaya ng tao yun. Wow! Hindi kaya ng tao yun. Walang kayang isipin, walang paraan ng tao. Hindi kaya ng tao. Reminder, in preaching, sharing, or teaching the work of Christ in the cross, we must exert effort to orient it to God's law and wrath. Ating bigyan pansin, sumuli, hindi nangangailangan ng gamot ang walang sakit. Hindi nangangailangan ng doktor ang walang sakit. Kailangan makita ng tao na siya may sakit. At sabi nga ni Pablo sa Romans 7, paano niya nalaman na siya may problema sa kautusan? O paano niya nakita na siya may makasalan? By the law. Kailangan natin i-orient sa kautusan ng Panginoon. Kailangan natin, kung kinakailangan makita nila yung poot ng Diyos. And muli, all that we can do is faithfully present. At ang Diyos sa biyaya niya ay buksan ng kailang mga mata upang kanilang makita ito. This will highlight God's grace, love, mercy, justice, and righteousness. Imbis na ito'y matago, lalong ma-highlight, lalong makikita, lalong titingkad yung biyaya ng Diyos, yung pagmamahal niya, yung habag niya, yung hustisya niya, yung katwiran niya, yung kabanalan niya, lalong makikita na napakatingkad, napakaganda, napakadakila. The sinner has weightier issues than unrealized dreams, physical health, or material needs. He has broken God's law and is under the just wrath of God. And that is true. And sad to say, itong prosperity gospel, ang dididil ay yung broken dreams, broken health, and broken financial status ng tao. At yun yung gustong-gusto kahit ng mga unsaved. Pero hindi na dinidil yung katotohanan that they have broken God's law at nasa ilalim sila ng puot ng Diyos. At ang tanging magliligtas ay kung may mamamagitan. Kung merong tatayo bilang priest na mag-aalay at iaalay ang katanggap-tanggap na hain. Na siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. At gayon din, ibinihis sa atin ang kanyang perpektong katwiran kung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kung kaya tayo ay katanggap-tanggap sa Panginoon, tayo ay merong kaligtasan. Nakakamangha. Mangha-mangha. At lahat nawa ng papuri ay mauwi sa Panginoon lamang. Ito matatapos ang ating lesson ngayong gabi. Nang ko lamang ho sa ating comment section. Wala namang may tanong. Ilan ko rin ho sa ating private message. Hindi ko alam kung anong kinalaman to sa ating lesson. Pero sabi, tanong ko ni Brother Boy, Jesus said to Mary, "My time has not yet come." Pero gumawa din siya ng alak obeying Mary. Why? Kung bawal uminom ng alak, bakit daw gumawa siya ng alak? So now, my time has not yet come. Kung pag binalikan na natin yung first miracle at Cana, so wedding at Cana, merong knowledge si Mary because of the revelation ng anghel sa kanya. At doon yung mga salita ni Mary patungkol kay Jesus. Sabi niya doon sa mga tao doon, ako naman sasabihin niya ay sundin niyo. Pero ang sabi niya ating Panginoong Kristo, my time has not yet come. And multiple times sa Gospels ay mismong si Jesus ang nagsasabi, wag niyong sasabihin kanino man na siya nga ang Kristo. Yung hindi pa yung time. Again, may proper time ang Panginoon sa timetable ng Diyos kung paano bring to light ang lahat ng ito sang-ayon sa kapanahunan ng Panginoon. And again, not actually sinunod niya si Mary, kung hindi ginawa ni Jesus yun, as John said sa kabuuan, sa katapusan ng John, all this was and many things, marami pang ginawa si Jesus, but this were written that ye may believe that Jesus is the Christ.
So, sinulat ni John yung mga himala ni Jesus na yon para ang tao ay manampalataya na si Jesus nga ang Kristo. So, to answer that question, bakit ginawa ni Jesus yon? Para ipakita na siya nga ang Kristo. And by the way, yung ginawa ni Jesus na alak is not fermented wine or alak na kagaya ng mga alak ngayon na pundador and so on. By the way, sa Bible, yung mga wine ay madalas hindi katulad ng mga wine ngayon na sadyang ginawa na merong talagang sinadya na merong mga alcohol content. No. At that time, that's a byproduct na hindi maiiwasan. Nevertheless, nung ininom noong governor o nung official o high-ranking na person doon sa kasalan, yung wine, natikman niya na, wow, bago. It's a new wine. So, muli, wala pang word na juice. Higit sa malamang, may compare natin yun sa juice sa panahon natin nga, freshly pressed grape juice, or sa time na yun tawag ay wine. So, muli, ay hindi pundador yung ginawa ni Jesus. Pag sinabing wine, sa ng iba ay ganun na. So, hindi ko actually mag-gets kung ano yung nito sa ating pinaka-lesson. Nevertheless, my time has not yet come. So may timetable ang Panginoon. Alam ni Kristo yung kanyang mission, may timetable, at maaaring kay Mary, ang gusto niya ay makita ang mga himala ni Jesus para mamangha ang mga tao at sa pamamagitan ng mga himala na yun, manampalataya sila. Pero sa plano ng Panginoon mamamatay. Hindi sa Hindi sa katanyagan dahil sa mga himala. Hindi sa kamatayan sa krus mapupulfill ang plano ng Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. But to answer nga yung bakit ginawa ni Jesus, again, as John said sa dulo, para makita na siya, maipakita na siya nga ang Mesiyas. Ito'y nagpapatotoo na siya nga ay tagapagligtas. Hopefully, nakatulong ang ating mga pag-aaral, and as lalo na, nagkaroon tayo ng mas buo na pagtingin. Hindi lang namatay si Jesus para sa atin. Nabuhay siya ng perpekto para sa atin. At pareho itong bahagi ng ating kaligtasan kung kaya tayo ay may kapayapaan sa Diyos at katanggap-tanggap sa Panginoon. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, aming pinupuri, pinapasalamatan ka. Tunay, hindi ito kaya ng tao. Kapos ang karunungan ng tao. At Panginoon, bigyan mo kami ng puso na lalo pang namamangha. Namamangha sa iyong gawa, plano, kung paano mo isinakatuparan ang kaligtasan. O Panginoon, napakabuti mo. Hindi namin kayang isipin kung paano nangyari na si Jesus ay namatay para sa amin. Hindi kami karapat-dapat. At siya naman ay sobrang taas, sobrang dakila. Pero siya ay tumikim ng kamatayan para sa amin. O, purihin ka. Papuri sa iyo, o aming Ama. Papuri sa iyo, o aming Panginoong Jesucristo. At papuri rin sa iyo, o Banal na Espiritu, na siyang kumilos sa tagbukas ng aming mga mata upang makilala namin si Kristo sa aming kaliligtas. Salamat po, O Diyos. At tulungan mo kami bilang mga mananampalataya na maging matibay, maging malinaw sa mga katotohanan ito. Sa pagkatunay, maraming mga bulaang tagapagturo. Unti-unting kinikompromiso ang mga katotohanan ito. Lalo na ang katotohanan ng pagbibihis sa amin ng katwiran or imputation ng righteousness ng aming Panginoong Jesucristo. Lord, ingatan mo kami at nawa ang mga pag-aaral ito ay patuloy na magbigay luwalhati sa iyo. At gayon din dagdag ng pagmamahal, pananampalataya at init sa paglilingkod ng iyong mga anak. Ingatan mo kami, tulungan mo kami. Nawa, O Diyos, sa mga susunod na gawain, patuloy kang maluwalhati. Sa darating na Sunday, sa aming Family Sunday, Lord, mahabag ka. Marami kami mga kapatiran na may mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya.
Hinihingi namin ang iyong kahabagan. Maawa ka. Lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you very much po, and I hope ay patuloy natututo at lumalago sa pagkakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po. God bless. Ito po natatapos ang ating time in the Word.